Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Magdadala pa rin ito ng mainit na panahon na may mga tsansa ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, inaasahan natin na magkakaroon ng frontal system dito sa may extreme northern Luzon, kaya posibleng magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog o mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at maaaring makaapekto ito sa may area pa dito sa may northern Luzon, partikular na sa area ng Cagayan, gayon din sa may Cordillera at sa may Ilocos Norte sa mga susunod na araw. Kaya posible po, lalo na pagdating ng araw ng eleksyon, sa araw ng Lunes, mas malaki yung chance ng mga pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, yung Batanes, Babuyan at ilang lugar, partikular na nga sa Cagayan, gayon din sa may Apayao at sa Ilocos Norte. Samantala naman sa ngayon, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. For this week, malit pa rin yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Gayunpaman, kagaya ng binanggit ko, lalo na't papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi sa malaking bahagi ng ating bansa. At dito nga sa Luzon, narito ang ating inasang magiging lagay ng panahon, malaki yung tsansa na magkaroon ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes. Ito ay dulot nga nung maaring mabuo na frontal system or makaapekto na frontal system. Yung frontal system po, ito yung boundary din or pagitan ng mainit at malamig na hangin, partikular na sa may bahagi na extreme northern Luzon. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy na makararanas ng mainit na panahon na may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, 17 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius. Ang Tagaytay, makararanas ng 23 to 32 degrees Celsius. Habang sa may area ng Bicol, sa Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan at ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 34 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at kung saan ang agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Mindanao, ngayong araw ay makararanas ng medyo mainit na panahon na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, sa 25 to 34 degrees Celsius. At patuloy pa rin mainit na panahon ang ating mararanasan dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius. Ito po yung damang init or heat index na mararanasan sa araw na ito. Pinakamataas pa rin sa may area ng Sangni Point sa Cavite kahapon. Ito rin yung lugar na nakaranas ng pinakamataas na heat index na sa around 46 degrees Celsius, yung damang init. Iwasan po nating lumabas lalo na bandang tanghali at uminom na maraming tubig dahil nga patuloy na mainit na panahon ang mararanasan pa rin natin sa mga susunod na araw. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya lalong-lalo na sa mga kababayan natin na uuwi sa mga probinsya, lalo na may papalapit tayong eleksyon, iligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat, malilit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, kapag may mga thunderstorms sa mga pagkilat pagkulog, mag-ingat pa rin dahil kung minsan biglang lumalakas yung alon ng karagatan. And speaking po of thunderstorm, ngayon nga dahil papunta na tayo sa panahon ng tag-ulan, mas mapapadalas na yung mga thunderstorms natin sa hapon hanggang sa gabi. At ano bang ibig sabihin ng thunderstorm warning? Posible po magkaroon ng mga pag-ulan, mga pagkilat pagkulog in the next 2 hours. Kadalasan po kasi yung mga localized thunderstorms natin tumatagal ng mga 30 minutes hanggang mga 1 o 2 oras. At kapag may mga thunderstorm warning, posible magkaroon ng mga biglaang pagbaha o tinatawag nating flash floods. Posible rin magkaroon ng mga possible power interruption, lalo na kapag masyadong malakas yung hangin. At gayon din, posible din yung mga inaasahan natin na mga mabibigat na dalagay ng trapiko. At posible din yung mga pagkidlat, mga lightning strikes po. Kaya mag-ingat po tayo. Inaasahan natin na mas mapapadalas na habang papalapit yung ating inaasahang panahon naman ng tag-ulan.